Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Pasay City, sa may Ross Boulevard area. Ito yung man-made canal na labasan ng mga drainage system papunta sa Manila Bay. Pero nagkaroon na nga ng reclamation projects dito sa Manila Bay. Kaya naman yung labasan ng drainage ay naging man-made canal na. Dati paglabas dito, dagat na. Sobrang baho nito at naiipon yung mga basura dito. Ngayong 2026 naisipan nila na magtayo dito ng iba't ibang mga projects. At isang bagong project ang natapos na dito, ang bagong Ross Boulevard Terminal. Senemento yung ibabaw ng kanal at ngayon ay naging terminal na. Pero yung napansin natin, hindi man lang sinagad, kaya maaamoy pa rin natin yung mabahong kanal. Lalo na dito sa dulo na open pa rin hanggang sa ngayon. Sana man lang sinagad hanggang doon. Tapos mawawala na rin sana yung mga vendors dyan. Anyway, wala naman tayong magagawa. Tingnan natin itong bagong project na natapos na. Medyo mahaba din ito. Ayan, makikita naman natin isang simpleng sakayan at babaan ng jeepney at modern jeepney dito sa Ross Boulevard ang binuksan. Dito na ngayon ang pila ng mga jeep at modern jeepney na may biyaheng Ross Boulevard Heritage. Mga biyaheng Las Piñas, Parañaque at Cavite. Dito sa unahan yung pumping station, matagal nang naitayo yan. Ito ay phase 1 pa lang sa mga proyektong itatayo dito. Meron ditong dalawang canopy para sa mga naghihintay na pasahero. At least nabawasan na yung traffic dyan sa ilalim ng tulay. Dati kasi dyan nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero. Ngayon dito na sa bagong terminal. Connected ito mula dyan sa may Ross Boulevard at yung kanal nga ay natakpan na. O diba, at least napakinabangan yung lugar na ito. Gaya ng sabi ko kanina, ito ay phase 1 pa lang. Ang phase 2 naman ay mas mahaba dito sa kabila, ang bagong Pasay Parañaque Public Market.
So ayan guys, dito naman yun itatayo sa kabilang side. Ayan, makikita nyo naman kung gaano ka-polluted ang tubig dito. Stagnant na kasi yung tubig dyan kaya sobrang baho. Marami pa ang nagsi-CR o umiihi dito. Last year pa nagkaroon ng groundbreaking ceremony ang bagong public market na itatayo dito. Yung mga nagtitinda dyan sa may service road ng Ross Boulevard, dito na sila ililipat. Pati na yung mga vendors dyan sa Baclaran. Grabe, sobrang bahaw dito, parang CR talaga. Ginagawa na rin ito na tapunan ng basura. Dito banda yung boundary ng Pasay at Parañaque. Hahatiin nila itong bagong public market na itatayo dito sa ibabaw ng kanal. Dito naman yung Parañaque side ng public market. Sa wakas, luluwag na rin dyan sa may Baclaran. Hanggang dito yan malapit sa Redemptor Station ng LRT Line 1. Yung kabilang side nito mula sa may EDSA hanggang dun sa may Libertad, ginawa na nga na bagong park ang bagong Rojas Boulevard Promenade. Siguro naman napanood nyo na yung mga update natin sa proyektong yan. Dito sa kabila, makikita naman natin na sagad at wala kang makikita na naka-open area, kaya naman wala nang amoy dito. Ito yung karugtong ng kanal doon at ngayon nga ay sinemento na yung ibabaw at ginawa ng park. Nandito tayo sa phase 2 ng Rojas Boulevard Promenade Park Project. Tapos na yung phase 1 doon sa kabilang side. Malawak din yung area na to. Kaya pwede talaga siya tayuan ng mga bagong project. Malapit na rin na matapos itong phase 2. Ngayon ay ginagawa na yung playground area, pati na paglalagay ng mga upuan. Kapag nililinis yung kanal sa ilalim nito, ayan, bubuksan lang yan. Mas maganda sana yung ganito para wala ng amoy. Ito pala ay project ng MMDA na may budget na 70 million pesos. Ayan, ganito yung magiging design niya kapag natapos na. Lalagyan pa ng bakod. May walkway naman dito sa labas pati na dyan sa loob.
Mahaba din itong ginawang bagong park na sa 1.8 kilometers. Mula dyan sa may EDSA extension hanggang doon sa phase 1 sa may Libertad. Iba pa yung pinakita natin kanina na papunta doon sa Baclaran. Ayan, nandito yung phase 1, mahaba din yan. Katabi lang nito ang Met Park dito sa Pasay City, isang development ng federal land. May ginagawa dito mga bagong projects. Pinaganda na nga yung sidewalk dito. Dito rin natin makikita ang Met Park Sports Center. Nagkakaroon ng major renovation dito sa Blue Bay Walk, isang commercial area dito sa Met Park. Bago nag-pandemic, napakarami mga tenant dito, pero ngayon nagsarado na ang karamihan. Kaya naman may bagong tenant yata na magbubukas dito, abangan natin. Ongoing pang renovation dito sa Blue Bay Walk. Malaki sana ang potensyal ng mga projects dito sa Met Park. Yun nga lang, inilagay nila ito sa medyo tagong lugar. Hindi katulad doon sa Double Dragon Plaza na nilagay mismo sa gilid ng highway. Kaya mapapansin natin konti lang yung tao dito. Last year ay binuksan nila itong bagong elevated walkway. Papunta doon sa kabila sa kanilang mall, ang MetLife. May mga tenant naman dito sa MetLife pero karamihan ay dito sa ground floor. Sa upper floors ay konti lang. Kailangan pa nila na i-market talaga ang lugar na ito. Dito sa harap tinanggal na nga nila yung fountain at nilagyan na ng bagong walkway papasok dito sa mall. Ayan, makikita nyo naman nasa tapat lang tayo ng Double Dragon Plaza. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!